kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa ulo ng mga nagbabagang balita para sa balitang pambansa. Palasyo, ipinasasara ang dam site sa Baguio. Balita sa ibayong dagat. Pamilya ni Gaddafi tumakas. Balitang lokal. Malawakang 4-day work week pinahayag. Para naman sa balitang sports. Orgulyo, nagwagi sa World Pool Masters. Magandang araw mga kabalitaan. Kayo'y nakikinig sa numero 1 kalapitan tuwing hapon. Ito ang 97.1 Radyo Caviteño. Ako si Joshua Bilolo. At ako naman, si Joyce Bulquerin. Ito ang Kidlat Ulat. Para sa balitang pambansa, Palasyo, ipinasasara ang dam site sa Baguio. Narito si Carla Luzuriaga para magbalita. Salamat, Joshua. Nagpahayag ang Malacanang ng agarang pagsasara ng illegal na garbage dam site sa Baguio City matapos mangyari ang malaking pagguho ng lupa na kumitil ng 3 katao. Ayon kay Deputy Presidential Spokeswoman Abigail Valte, iniimbestigahan na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang nasabing insidente. Dagdag pa niya, ang Department of Environment and Natural Resources o DNR ay nagutos na rin pasara ang Irisan dam site, ngunit hindi ito sinunod ng mga lokal na opisyal. Ako si Carla Luzuriaga, nagbabalita. balita sa ibayong dagat. Pamilya ni Gaddafi tumakas. Narito si Nicole Galang para mag-ulat. Yes, Joyce. Lumipad na papuntang Algeria ang asawa at 3 anak ni Gaddafi nitong Lunes na umaga upang tumakas matapos na rin ang mga mapapanganib na atake ng mga rebelde. Inakusahan ng isang National Transitional Council spokesman ang Algeria sa kaso ng pagiging agresibo sa naturang pangyayari. Dagdag pa niya na ang konseho ay humingi ng pabor na paalisin sa Algeria ang pamilya ni Gaddafi. Ayon naman sa isang senior rebel officer, ang anak na lalaki ni Gaddafi na si Kamis ay pinatay sa isang kaguluhan sa labas ng Tripoli, ngunit nananatili itong hindi kumpirmado. Muli ako si Nicole Galang, nag-uulat. Salamat Nicole, magbabalik ang Kidlat Ulat makalipas ang isang paalala. Kung turismo lang ang hanap nyo, sa Pilipinas kayo'y tumungo. Mga magagandang tanawin, halin at ating tuklasin. Lumalago ating mga negosyo. May kalidad ating mga produkto. Mabuhay Philippines! Mabuhay Philippines, mga katagang simula para sa ikauunlad ng ating bansa. Hatid sa inyo ng Department of Trade and Industry, Foreign Affairs, Tourism at ang hindi lang ito. Muling nagbabalik ang Kidlat Ulat. Para sa balitang lokal, malawakang 4-day work week inihayag. Narito si Shernaline Lino para sa impormasyon. Joshua, inihayag ng isang congressman ng administrasyon ang pagpapatupad ng 4-day work week na isasagawa sa bansa na naglalayong makatulong sa bawat empleyado at mga manggagawa. Pinanukala ng Representative Vincent Castell ng Quezon City ang 4-day work week Act of 2011 upang mapahaba ang pagpapahinga ng mga manggagawa Pinoy at mabigyang panahon ng kanilang pamilya. Ngunit madadagdagan ng 2 oras ang work hour mula Lunes hanggang Huwebes. Nagpahayag naman ng palasyo na hindi ito maaaring ipatupad dahil sa mga negatibong epekto para sa pagiging reproduktibo ng ating bansa. Mula sa impila ng Kidlat Ulat, Shernaline Lino. Balitang sports. Orgulyo, nagwagi sa World Pool Masters. Narito si Jordan Narin para sa detalye. Tama ka dyan, Joyce. Nagwagi si Dennis Roboca Porcolio laban si Chan Sheng Junli sa quarterfinals of the 19 Party Poker Dotted World Pool Masters sa Black Atrium of SM North EDSA Mall kahapon. Pinakita ni Orcolio ang pagiging kampante at pagbibigay konsentrasyon sa laro na naging dahilan ng kanyang pagkapanalo sa sumunod na 8 tira na kumumpleto sa kanyang tagumpay at makamit ang Champions Purse ng 20 bilyar. Sinasabing mas nahigitan pa ni Orcolio sa Anthony Reyes at Francisco Bustamante dahilan sa sungkit niya ang tagumpay. Yan ang bagang balita sa mundo ng sports. Muli, ako si Jordan Harin, nagbabalita. At yan ang pinakamainit na balita sa araw na ito. Muli ako ang iyong lingkod, Joshua Bilolo. At ako naman, si Joyce Bulquerin para sa 97.1 Radyo Caviteño. Kidlat Ulat. Magandang araw. Jollibee! Jollibee!